So, hello! Para sa mga gustong sumabay sa akin sa pagre-review for the LET or Licensure Examination for Teachers, major in English, let's go. Here are the 9 tips to pass the LET or Licensure Examination for Teachers. Nakuha ko lang to sa Triple K LET review, so let's go. First is get reliable and updated let materials. So, i-prioritize natin yung pagkuha, pag-collect, gathering of information ng mga reliable at updated let materials. Kasi, marami sa YouTube ngayon na, marami yan sa Facebook and YouTube na mahahanap. However, let us make sure na reliable. Tama ang sagot. Kasi meron ako napanood sa YouTube. He is a professor in college and sobrang dami na raw ngayon na nagsasagot ng or alam mo yun, nag-upload ng YouTube videos na mali yung sagot. So, let us make sure na tama. Wag tayong umasa doon sa mga wag tayong umasa sa YouTube or sa sinasabi ng iba. Let us investigate. Let us make sure para alam mo yun, hindi lang accountable ka sa sarili mo. Okay? At sa mga information na hahawakan mo. Next is make a routine. Mag-set ka ng review time. Mag-set tayo ng review time natin. So, make it a daily routine. However, sa akin kasi, I'm a full-time worker and ako rin yung nag-aasikaso sa bahay namin. Maglilinis, magluluto, lahat-lahat. And then may another part-time pa ako kasi may mga bayarin at kautangan. So, hindi ko sure. However, I made my daily, review routine. Parang review kung kailan ako magre-review and parang 2 hours lang yon 3 times a week. But we're not sure. Let's see. And i-share ko yan sa inyo sa susunod. So, make it like review, eat, sleep, and repeat. Sa iba yon kasi ako, review, eat, sleep, cook, clean, work, repeat. Parang ganon. So, kayo bahala kung paano nyo gagawin. But, mag-share tayo. At marami yan sa YouTube. Pwede rin kayo manood sa iba. Para makakita kayo ng perspective na hindi lang isa, kundi makakahanap kayo ng nababagay sa inyo. Next is understand the concepts. Intindihin yung concepts, lalo na sa professional education because more on daw yun, sabi ng college teachers namin, professors, teachers, instructors, na yung parang hindi siya madali, parang lahat tama, pero may best answer. Which is, gano'n naman talaga ngayon. Pero, parang for practical. At kung ano talaga yung nangyayari. Hindi siya yung parang kaya lang ng, common sense mo. Talagang kailangan mong intindihin. So, read books sa Prof. Ed, lalo na sa mga Lorimar books. Familiarize or better memorize Republic Acts, theories, and philosophies related to education at mga contents nila. Pero ito ang tandaan. Hindi ibig sabihin na understanding the concepts is familiarizing yourself. Marami nagsasabi, familiarize yourself. Totoo naman yun. But, hindi natin maide-deny na memorization has its big part sa yung making sure na tama yung maisasagot natin. So, let us make sure na ma-memorize natin for Prof. Ed and Gen Ed facts. Ganun din, lalo na sa majorship, yung mga grammar usage na yan. So, understand the concepts and memorize. Next is, wag puro questions lang. Di lahat ng questions from past let ay babalik. Dumedepende itong number of items or number of questions from other review centers, depende sa ranking nila, yung pwesto ng review centers, kung kano kagagaling kung ilan yung mga estudyanteng na ipapasa kapag nanggaling doon sa review center na yon. And even sa mga school na yon. Okay? So, better read professional education books, matuto mag-solve ng math problems. Syempre, automatic naman to, pero alam mo yun, pag alam mong mahina ka, tulad ko,
mas double effort. Grammar usage sa English at Filipino. So, very critical to, lalo na sa atin kasi major natin ang English. So, kaya natin yan. Alamin ng mga current events at past events sa history ng Philippines at sa buong mundo. Alam mo, isa ako sa mga taong parang wala pa rin alam sa current events. And I'm sorry sa, siguro kulang ako sa pagiging patron or, alam mo yun, yung tamang citizenship or I mean it's our responsibility kasi na maging updated din sa events pero dahil nga sobrang negative and ayoko rin naman mapuno ng mga negative so hindi rin ako mahilig sa social media pero ayun kailangan natin i-improve yan tulungan niyo ako or sabayan niyo ako sa pagre-review. I'm sorry na agad. Fifth is keep yourself healthy and stress-free. Kapag nagkasakit ka, habang nagre-review ka, baka hanggang mag-exam na lang, may sakit ka pa rin. So, dapat may pahinga rin tayo. Umiwas tayo sa mga sakit. Kapag inuubo, lalamunan ng target, magluya. Mas maganda, maggayat ka na, maghiwa-hiwa ka na ng luya, pure, and then inuman mo na, di ba? Kahit onting tubig lang, more on malasahan mo dapat yung luya. Kahit pangit yan, talaga naman, ilang araw lang yan. And ganoon din, kalamansi. Kung gusto mo maalis yung phlegm mo inside the lungs, go mo na yan. Magtanim ka na rin kung gusto mo. Ilang taon nga lang hanggang bumunga. Next is, bago yan is eat food na yung mga like chocolates, dark chocolate. Maganda daw yun. Peanuts sa pagre-review. And free yourself from worries. Always think positive para iwas stress. Next is use study strategies that suits you. Hindi lahat ng study strategies ay effective sa'yo. Hindi porket effective sa iba, effective sa'yo. Meron kang sariling learning style at hindi tayo pare-pareho. May pagkakapareho ka sa iba pero hindi 100%, di ba? So, but the things that we can do para sa strategies ng pagre-review like mnemonics. Yeah, pero hindi ako mahilig sa mnemonics. Pero sobrang laking tulong nitong mnemonics ito Hindi lang ako pala review nung college kasi tinamad ako nung college Pero nung high school ako, grabe. Very studious. Highlighting, di rin ako mahilig. Yung mga paiba-iba ng color ng ballpens. Because it feels like time-consuming siya. Tapos, ako kasi, note-taker talaga ako, note-taking. Yung parang i-rephrase ko lahat hanggang sa maintindihan ko. Kaya ganun, mabilis ako makapag-memorize. Hindi naman sobrang bilis. Siyempre, average lang. Ganon. Or more than average. Ewan. Basta, yung note-taking talagang effective sa akin. All black, pangit sulat, mabilis, sinahabol ko yung sinasabi ng teacher, I'm not into, pakopya ako, hindi. Or kaya, hiramin ko yung notebook mo, mag-ano ko, mga puro keywords lang yun, and then, sauluin ko siya. Not because sauluin ko, kumbaga, understand ko yung concept, and then, tsaka ko siya isusulat, and then, doon ko naman memorize yung mga terminologies, and ma-understand dala yung concept. Kasi, sinulat ko siya with an effort, not just type. Kasi, based on study, typing versus writing, it's better to write. But, of course, hindi ako masyado magra-write ngayon kasi nga, kulang ako sa oras dahil full-time worker ako, meron pa akong part-time, tapos, gawain bahay pa, and magluluto pa, di ba? So, meron pa akong church, dealings, di ba? So, yun. So, depende pa rin talaga kung hanggang anong oras ako or ilang oras ako makakapag-review and what yung learning style na gagamitin ko. Tingnan natin. 7 is free yourself from distractions. Tigilan muna natin yung K-drama, online games, and entertainment. Siguro mga 30 minutes or 1 hour, pwede yan. But, yung isa kong kaklase talaga lang yun, quiz lang yun or kaya exam lang yun, mini exam, parang ganon. Kakat talaga siya ng social media platforms niya. Yung, like, dine-deactivate yung Facebook niya. As in, no distractions at all. Mag-isa siyang nag-aaral. Very studious. Sana ganun din ako, pero di natin alam. Parang hindi ako ganun. Hindi ako magiging ganun ulit.
At mag-study sa tahimik na lugar para makapag-focus. Nga pala, based on study, mas improved mas effective mag-study without music. Though, halimbawa, for example, math, yung sinosolve mo, okay lang na may music ka kasi language yon, and then mathematics naman, numbers. However, kapag reading ka, then understanding the concepts ka eh. So, better if walang music. Pero yung iba kasi, kaya nila. Pero, as for me, and sa marami, medyo siya, hindi applicable. So, alamin nyo yung inyo. So, focus kayo sa tahimik na lugar at hanggat maaari, hanggat kaya nyo, dun sa same na lugar na yun. Kung alimbawa, minsan nabobore na kayo, nawawalan na kayo ng motivation, pwede naman kayo sa cafe-cafe na tahimik. Pero, as for me, sa tahimik na lugar, sa bahay, or kung saan man kayo, kung nagre-rent man kayo, nagbo-board man kayo, go nyo doon sa tahimik para makapag-focus talaga kayo and no distractions at all, di ba? Wala kayong kakausapin kayo bigla-bigla, tapos mawawala ka na sa pag-review mo, di ba? Next is relax and manage your time well during the exam. So, meron tayong normal na kabahan, pero wag naman yung matatakot ka. Or lalo na matatakot ka magkamali. Kasi the more you are afraid to have a mistake, to make a mistake, di parang mas lalo kang magkakamali nun. Kasi ako, ako personally, ganun ako eh. Lalo na pag math. Kasi parang sarado na yung utak ko na mahina ako sa math. And then, talagang nagiging mahina ako sa math. So, dapat, sabi nga, no negativities. Always think positive. Kaya natin to. Pray lang. So, ayun, wag din masyado mabilis pag sobrang bagal. Tama lang. Alamin natin kung ano yung tamang oras para sa pagsasagot. And unahin natin yung madadali. Pero wag natin kakalimutan yung mahihirap or iniwan natin na mga items na hindi pa nasasagutan. Iwasan natin mag-erasure. Wag sobrang diin hanggang mabutas. Wag rin sobrang light na hindi mababasa. At wag tayong mag-iiwan para lahat okupado ng sagot. Kapag hindi mo alam, hulaan mo. Pero, mag-study tayo para naman hindi tayo manghula. Or kung manghula man tayo is very little lang yung number of items. Tsaka sa pag-shade, ingat po tayo. Okay, pray and believe. This is the last one. Let's pray, always pray. Prayer and practice. Ito talaga yung dinadala ko lagi even sa vocals, musical instrument, prayer and practice. I can only do it because alam mo yun, it's a blessing from the Lord na kailangan galing sa Kanya. Even dito ng mga spiritual na bagay sa diba, sa lupa na gain to, but still, you have to pray because that's the only way to pass the licensure examination for teachers, English majors. So, ayan, marami pang ibang tips and guides to pass the LET. Ito ay from the Triple K LET Review. Search niyo sila sa Facebook at mura lang to. And I do believe that this one is reliable and updated. Let's see, pag-aaralan natin din. Syempre, hindi lang naman tayo mag-focus dito. Mag-aaral din tayo sa ibang perspective. Sabi ko nga, sa YouTube, marami dyan. May mga pagsasagot kay Mark Balitan, Lorimar Books, and iba pa. So, let's explore. Sabayan niyo ako sa pag-review. Bye!